Ano ang kaloob ng Diyos? Sa Juan 4:10. Isinalaysay sa Juan 4:1-26 ang karanasan ni Jesus na nakikipag-usap sa isang Samaritana. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, umupo si Jesus upang magpahinga sa tabi ng isang balon nang dumating ang isang Samaritana upang umigid ng tubig. Binuksan niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Talata 7. Nagulat ang babae, tumugon, "Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Talata 9. Itinuring na hindi wasto para sa isang lalaking Hudyo na makisalamuha sa isang babae, lalo na sa isang Samaritano na matagal nang hinahamak ng mga Hudyo. Isinasa isang tabi ni Jesus ang tradisyon at pagtatangi. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kaniya ng tubig na nagbibigay buhay." Juan 4:10. Napapansin ng mga komentarista ng Biblia na ang pariralang kaloob ng Diyos ay isang beses lamang makikita sa mga ebanghelyo, dito sa Juan 4:10. Gayunpaman, ang salita, Dorea sa Griego, ay lumilitaw na 4 na beses sa mga gawa. Sa bawat pagkakataon ay tumutukoy sa kaloob ng banal na espiritu. Gawa 2:38, 8:20, 10:45, 11:17. Ang kaloob ng Diyos na binabanggit ni Jesus sa Juan 4:10 ay ang tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan, na dumadaloy sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng nananahang banal na espiritu. Nagbibigay ang Diyos ng maraming mabubuting regalo, Santiago 1:17. Sa tigang na klima ng Samaria, ang tubig ay pinahahalagahan bilang isang mahalagang regalo ng Diyos. Ngunit nag-alok si Jesus ng isang mas mabuting regalo mula sa Diyos sa babae. Isang bagay na hindi maibibigay ng makalupang bukal. Bago umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na maghintay sa Jerusalem hanggang sa matanggap nila ang ipinangakong regalo mula sa Ama. "Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit." Lucas 24:49. Tingnan din sa mga gawa 1:1-5. Ang Diyos ang bukal na nagbibigay buhay. Jeremiah 2:13, 17:13. Kapag umiinom tayo ng Espiritu ng Diyos, nakakatanggap ang ating kaluluwa ng kasiyahan, supernatural na pangangailangan na patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Juan 4:14. Sa Juan 7:37-39, nagsalita pa si Jesus tungkol sa ipinangakong kaloob ng Diyos. "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Mga talata 37-38. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Juan, ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakalob noon ng espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Talata 39. Ang kaloob ng Diyos ay kaligtasan kay Hesukristo. Juan 11:25-26, unang Juan 5:11-12. Ito ay isang regalo dahil hindi natin ito makukuha at hindi rin tayo karapat-dapat dito. Efeso 2:8-9. Ang kaloob ng Diyos ay isang pinagmumulan ng bagong buhay at ipinagkaloob ng banal na espiritu. Juan 3:5-8, 6:63, Roma 8:10, unang Korinto 15:45, ikalawang Korinto 3:6. Ang kaloob na ito ay para sa lahat. Juan 3:16. At ito ay libre. Roma 5:15, 6:23, Pahayag 22:17. Sinabi ni Apostol Pablo na ang kagandahang loob na ito ng Diyos ay di masukat ng mga salita. Ikalawang Korinto 9:14-15. Ang kaloob ng Diyos na banal na espiritu ay nagsasanay at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya na maging mga embahador para kay Kristo at upang magtagumpay laban sa madilim na puwersa ng mundong ito. Juan 14:16, Roma 8:26-27, Gawa 1:8, 2:16-17, 6:9-10, 10:44, Hebreo 2:4, unang Pedro 1:12. Ang mga mananampalataya ay pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos, Roma 8:14, at pinabanal sa pamamagitan ng gawain ng Espiritu, Roma 15:16, ikalawang Tesalonica 2:13.
Ang kaloob na ito ng Diyos ay nagbigay inspirasyon din sa pagsulat ng kasulatan. Ikalawang Pedro 1:20-21. Ang kaloob ng Diyos ay ang nagbibigay sa kaluluwa ng tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan. At ito ay atin sa pamamagitan ni Hesukristo na nagkaloob ng banal na espiritu. Napakagandang regalo. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.